Sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, Number 1 sa Visayas, RMN, at Number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas sa DXY ganap ng alas 5:02 na po ng umaga. Ang oras na yan hatid po sa atin ng Bangsamoro Federalist Party number 4 sa Balota. Tatak RMN. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero unong pinapakinggan namin umaumaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsuper. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Magandang umaga mga kasama, mga karadyoman. Welcome sa ating programang Unang Radyo ng Balita. Ngayong araw po ng Huwebes, mga kasama, sa isang buwan po ng Agosto 2026. Kumusta mga ka-idol, mga karadyoman? Kami po'y umasa na nasa mabuti kayong kalagayan at ang malusog na pangangatawan malayo sa anumang karamdaman. Samahan niyo po kami hanggang alas 6 sa paghatid po ng mga balitang nakalap ng inyo po radyoman sa nakalipas na 24 oras dito sa loob at labas nating pinakamamahal na lungsod ng Cotabato sa napakarami po mga balitang dapat po ninyong malaman. Ating partner this morning, kaagapay natin sa kabilang silid si Radyoman Chief Tech Alvin Castillon at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po niyong Radyoman Michael Swan. Una sa lahat, headlines. Bakbakan na sumiklab sa barangay Tugal, sako po ng Sultana sa Barangay sa Maguindanao del Sur. Isang 6 na taong gulang na batang lalaki tinamaan ng ligaw na bala habang mga sibilyan nagsipag-alsa balutan. Una sa lahat, headlines. 602nd na Brigade at ang 38 IB nagkaroon po ng pag-uusap padahilog kasamang MILF Ajag o CCCH at iba pang mga commander para sa pag-ahanda sa nalalapit po na mapayapang halalan sa Setyembre 14. Una sa lahat, headlines. 3 high-value drug suspect arestado naman sa bypass operation sa bayan po ng Buluan. Una sa lahat, headlines. City o Comelec, Cotabato City kasama ang City PNP nagsagawa po ng Operation Baklas. Ilang dump truck na puno-puno ng eleksyon paraphernalias ang kanila pong natanggal at dinala sa tanggapan po ng Comelec. Una sa lahat, headlines. Cotabato City na sa orange category ayon pa kay City PNP Director Police Colonel Jibin Bungkayaw. Una sa lahat, headlines. City TMC nagpapatuloy ang paghuli kontra sa mga illegal parking, obstruction at ang mga open pipe na mga motor sa lungsod. Una sa lahat, headlines. MILF ipinahayag ang mas matibay na koordinasyon sa pamalaan laban sa mga krimen. Una sa lahat, headlines. Libang bayan
sa area po ng PIP District po ng Maguindanao del Sur nanumpa kahapon sa Bangsamoro Federalist Party kasamang dating kongresista. Una sa lahat, headlines. Dalawang kawani ng Kadayangan LGU nakapagtapos sa disaster response sa training. Una sa lahat, headlines. Investigasyon naman sa pamamaril sa barangay chairman sa Kadayangan nagpapatuloy. Una sa lahat, headlines. Balitang nasyonal, ika-12 araw ng impeachment trial ni BP Sara. Sinagawa kahapon na napansin ni Senator Chis Escudero na hindi magkatugma ang total na ibinigay ng testigo. Una sa lahat, headlines. Samantala, Senator Bato de la Rosa na umuugong kamakalawa ng gabi na naaresto daw. Pinabulaanan kahapon ng DLG Secretary na hindi po ito nahuli. Una sa lahat, headlines. Korte Suprema ay binasura ang petisyon kaugnay sa impeachment versus BP Sara Duterte. Una sa lahat, headlines. Balitang sa labas ng bansa, 13 nasawi sa pagbagsak ng isang eroplano sa bansang Peru. Una sa lahat, headlines. O radyo, kinig na ng radyo! Para una ka, eto na, Lahat ng kailangan mong malamang balita, impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Muli isang magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome sa programang Unang Radyo ng Balita. Good morning sa mga nakatutok sa 90.9 FM sa 37 barangay dito sa Cotabato City, mapia-mapita sa Kanalangunsan. Ang mga nagkakapi sa mga sandalang ito, good morning. At syempre pa sa ating mga suki, mga tendero-tendera ng gulay at karne sa bagyo po ng Mega Market, mapia-mapita sa Kanalangunsan sa Bagsakan area sa murang isdang dalag. Mga labas at mga gulay, good morning sa ating mga driver na sweet lover, biyaheng malalayo. Sambuanga, Dipolog, Usamis, sa Jensan, Davao, Cagayan de Oro. Dahan-dahan lamang po sa pagmamaneho sa ating mga Facebook page sa viewer. Good morning po sa inyo kay Nor Haida at kay Merlin Sanchez Jeronimo, kay Simbay Adam, good morning. Kay Father Elmar Cortel, umagang kay ganda daw, sabi ni Father Cortel sa Nuro Upi. At kay Sir Dato Tuguto ng SPD sa DOS, sa Dato din Sinswat, kay Sahara Ganay Oto, kay Jun Quezon, Marvin Leon, at kay Agata Sulaiman, good morning. Dumako tayo sa detalye po nating balita mga kasama. Nagsipagalo sa baluta ng mga residente ng Barangay Tugal, sako po ng Sultana sa Barungi sa Maguindanao del Sur matapos ang naitalang bakbakan kahapon. Ayon na sa paunang impormasyong na tanggap po ng DXMY, nag-ugat ang insidente sa alitan ng lupa na nauwi sa Rido na kung saan lumikas sa mga residente matapos na makarinig ng mga malalakas na putok ng baril. Isang 6 na taong gulang na batang lalaki naman ang tinamaan ng ligaw na bala sa leeg habang nasa kasagsagan ng pagbakwit. Nakagad namang naisugod sa isang paggamutan sa bahagi po ng Evangeline Medical Hospital sa kupo ng Lambayong sa katabing bayan lamang. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan at opisyal ng barangay upang matiyak ang ligtas na mga residente na nagpanik dulot nga ng marinig ang mga malalakas na putukan. Ang naturang lugar ay binabaha pa rin dulot nga ng nakalipas na mga pagdaan ng bagyo.
Sa ngayon, nakipag-ugnayan na rin na rin sila sa ospital upang babantayan ang kalagayan ng sugatang bata at ng MSWDO para sa profiling at posibleng ayuda sa mga pamilyang naapektuhan ng nagpapatuloy na tensyon sa naturang barangay. Unang radyo, unang balita. Dito naman sa bayan po ng Kadayangan, nasako pa rin po ng Special Geographic Area. Nagpapatuloy pa rin po ang investigasyon ng Kadayangan MPS sa nangyaring pamamaril sa barangay chairman ng Tugal. Ito naman dito sa area po ng Kadayangan dahil may tugal din dito sa bagay ng SSB. Para di kayo malito may tugal din dito sa bagay ng Kadayangan na kung saan itong si Chairman Pulalon ay nagpapagaling pa rin po sa paggamutan matapos na paputukan ang kanyang tahanan sa bahagi po ng Kapinpilan. Ayon na sa tagapagsalita ng Provar na si Police Captain Steffi Salanggit, patuloy ang follow-up operation ng PNP at ng 33rd Infantry Battalion at nagkaroon nga ng kunting putukan matapos ang pamamaril sa naturang barangay chairman. Inaalam pa rin ng PNP kung ano ang motibo at kung sino ang nasa likod ng naturang pananambang kay chairman. Unang radyo, unang balita. Incident doon sa Barangay Tugal sa Kadayangan SGA Barm, and yung victim natin ay itong si Barangay Chairman Tox Pulalon. Based sa initial investigation natin, pinaputukan ng suspect yung kanyang residence, and dahil dyan tinamaan siya ng bala sa kanyang kanang siko. Agad namang nakaresponde yung mga personnel ng ating Kadayangan MPS and nadala siya doon sa Midsayap Hospital. Accordingly, sa kasalukuyan po, nasa stable naman siyang condition and nakatakda siya na sumailalim sa surgery para doon sa nangyaring injury sa kanya kagabi. Unang radyo, unang balita. Oras natin ganap na ang alas 5:14 na po ng umaga, oras atid sa atin ng United Bangsamoro Justice Party, numero 13 sa Balota. Sa iba pang balita mga kasama, sa Cotabato City naman, nagsagwa po ng oplan na baklas ang tanggapan po ng Comelec, kasama po ang City PNP, kasama din po ang ibang hanay ng ating kapulisan o kasundaluhan, ang tropa po ng MBLT6 at ng Philippine Coast Guard sa apat na sulok po ng Cotabato City sa mga TARP na kung saan-saan lamang po isinabit o ikinabit. Ito po pinangunahan ni Attorney Muammar Goyo, ang City Election Officer. Umaabot sa ilang dump truck ang kanila pong natanggal na mga tarpaulin na nakakabit sa mga hindi po common poster area. Sa ngayon, nasa tanggapan po ng Comelec Office ang naturang mga natanggal na paraphernalias o mga tarpaulin. At ito po ay nakatakdang itatago sa kanilang tanggapan. Nagpaalala naman na si Attorney Goyo sa mga political party na ugaling sundin ang batas sa paglalagay po ng tarpaulin. Dapat ay nasa common post area. Iwasan yung paglalagay ng tarp sa mga punong kahoy, sa mga poste pa ng kuryente at iba pang mga pampublikong lugar. Unang radyo, unang balita. Tayo ng Operation Baklas dito sa Cotabato City, pati na yung SGA area. Simultaneous ito. Dito sa Cotabato mayroon kaming 3 teams, na makikita mo, yan nagsidatingan na yung mga dump truck natin dito sa may bandang Jollibee kasi patapos na din sa mga area nila. Unang-una, tinatanggal natin yung mga posters, oversized posters na lumagpas doon sa sukat na dapat ilagay sa mga poster area. Pangalawa is yung mga nakakabit outside
the designated common poster area. Mayroon tayong mga designated common poster area dito sa Cotabato City na binigay namin sa lahat ng kandidato. Before pa nung campaign period, before pa yung pag-start ng pangangampanya nila, is nag-email kami sa kanila, binigyan namin sila ng kopya ng designated common poster area natin. So pag ang poster mo is wala doon, hindi na nakakabit, tatanggalin namin yan. Unang radyo, unang balita. Kagapay ng COMELEC ang CTPNP na nagbigay po ng seguridad sa kanilang mga tauhan sa pagtatanggal ng mga tarpaulin na oversize at nakakabit sa mga hindi po common poster area. Nagpasalamat si Colonel Jimmy Bungkayaw sa naging maayos na operasyon na baklas dito sa mga pangunahing lansangan sa Cotabato City. Unang radyo, unang balita. Itong baklas natin, nag-umpisa kami kaninang alas 6 ng umaga, nag-umpisa doon sa City Plaza. At tatlong grupo po kami. Isang grupo ang bumaybay sa kaba ng Simsot Avenue, isang grupo ang doon sa Dimasinod area at isang grupo doon sa TV Juliano. Composite ng Marines, PNP, COMELEC, Coast Guard, at City Engineering natin at mga MINRE natin para magbaklas doon sa mga pinagbabawal na mga poster ng campaign. Lalo na yung mga oversize, lalo na yung mga hindi naka-post doon sa common poster area po. Unang radyo, unang balita. Samantala habang nagpapatuloy ang pangangampanya ng mga kandidato dito sa Cotabato City, may apela naman si City Election Officers sa mga political party na sana iwasan ang paglalagay ng mga tarpa sa iba pang o sa mga hindi otorisadong common poster area. Unang radyo, unang balita. Okay, sa panawagan namin sa lahat ng kandidato, ma-district representative man, ma-sectoral representative, yung mga RTPs natin, regional political parliamentary party, sana po tingnan natin kung saan yung mga designated common poster area sa mga COMELEC offices, sa mga local election officers office. Doon lang po tayo maglagay ng ating mga tarpaulin. Okay, sana po iwasan natin na mag-violate dito kasi magiging inflow tayo. Kandidato tayo, dapat maging example po tayo. So sana po sumunod lahat sa katas. Maraming salamat po, sir. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa Pilipinas sa Deximoy ganap ng alas 5:19 na po ng umaga. Ang oras na yan hatid po sa atin ni MP Butch Malang na tumatakbong First District sa SGA. Number 2 sa Balota, under po sa Bangsamoro Federalist Party. Tatak RMN. Bumangon na at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! At ano pong tunguin mga kasama, report natin mga kasamang radyoman na kumala po ng balita isang drug suspect arestado ng CTPNP sa lungsod. Kahapon po ito mga kasama, ating dakuan na si radyoman Datwebs Abang. Ronda Presinto. Arestado ng Drug Enforcement Team ng Police Station 4 ang lalaking tulak umano ng iligal na droga. Makaraang kumagat sa bypass operation alas 3:55 ng hapon kahapon sa bahagi ng Don Andres Alonso Street, Purok 15, Barangay Rosales 11, Cotabato City. Kinilalang suspect na si Andres Akit Jr. alias Dodong. Nasa ustunggulang residente ng Gutierrez Street, Rosaret 7 itong lungsod. Nakuhanan ng suspect ng isang maliit na plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu na may bigat na 0.10 grams na nagkakalaga ng 1,500 pesos. Swak sa selda ng Istasyon 4 ang suspect at maharap naman sa kasong paglabag sa RA 9165 na isasampa laban sa kanya. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs Abang Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Datweb sa balitang yan. Samantala, MPOS, SJ at Militar, PNP, AJAG, CCCH nagpulong sa kampo po ng 33rd IB kahapon na bilang paghahanda sa nalalapit na BARM election.
Sa detalye si Radyoman na Maestro Rahiban Sao. DXMY Tatak RMN Report. Nagsagawa ng coordination na meeting ang Ministry of Public Order and Safety Alternative Dispute Resolution Division o IMPOS ADRD sa panguna ni Community Affairs Officer 3 at SGA Coordinator Mr. Basit Minanang kahapon. Bandang alas 9 in punto ng umaga sa himpilan ng 33rd Infantry Makabayan Battalion sa Barangay Salunayan sa Midsayap sa North Cotabato. Isinagawa ang pulong katuwang ang Philippine Army, Philippine National Police Ad Hoc Joint Action Group o AJAG, Coordinating Committee on the Cessation Hostilities o CCH at Moro Islamic Liberation Front, Bangsamoro Islamic Armed Forces, BIAF. Tinalakay ang apat na mga paunahing agenda na nakatuon sa pagpapatibay ng kapayapaan at seguridad sa Special Geographic Area kaugnay sa napapalapit na unang Bangsamoro Parliamentary Election. Ipinakita ng aktibidad ang matatag na ugnayan at koordinasyon sa iba't ibang ahensya sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa Bangsamoro Autonomous Region in Mostly Mindanao, lalo na sa gitna ng umigting na tensyong politika. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahiban sa Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Maestro sa balitang yan. Samantala, higit 400,000 na halaga ng ilegal na droga na sabat sa isulan. Sa detalye sa Radyoman Dato Jul Di Mapalaw. Ronda Presinto. Nasamsam ng pulisya ang tinatayang 408,000 pesos na halaga ng pinag-inalang shabu kasabay ng pagkakaresto sa isang high-value individual sa isinagawang search warrant operation sa Barangay Kalawag 2, Isulan, Sultan Kudarat Province. Ayon sa Pro-Turb, na-recover sa operasyon ang 6 na sachet ng shabu na tumitimbang na abot sa humigit kumulang 60 grams at isang .38 revolver na may bala, isang rifle grenade at iba pang mga drug paraphernalia. Isinagawa ang operasyon sa koordinasyon ng PIDEA Region 12 at iba pang police units habang dinala kaagad ang suspect at ang mga ebidensya sa Isulan MPS para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso sa ilalim ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at iba pang kaugnay na batas. Binigyan din ng Pro-Turb na bahagi ito ng pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga at loose firearms sa buong rehiyon. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Jul Di Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jul sa balitang yan. Samantala, dakwa natin sa Radyoman Daisy sa kanyang report, GPH at MILF panels. Muling pinagtibay ang pangako sa proseso ng kapayapaan dito sa Bangsamoro. Sa detalye sa Radyoman Daisy Mangod. DXMY Tatak RMN Nagtipon nitong Martes, August 4 ang Peace Implementing Panels ng Government of the Philippines o GPH at Moro Islamic Liberation Front o MILF para sa kanilang ika-38 pulong. Ito ang formal na muling pagpupulong ng panels kasunod ng pagkakatalaga kay Presidential Peace Advisor Mel Senen Sarmiento bilang bagong tagapangulo ng GPH Peace Implementing Panel. Muling pinagtibay sa pulong ang magkaparehong pangako ng dalawang panig sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB at tinalakay ang mga susunod na hakbang sa pagpapatupad ng mga natitirang commitments sa ilalim ng kasunduan. Sa pamamagitan ng isinagawang pulong na ito, muling pinagtibay ng magkabilang panig ang kanilang magkatuwang na pananagutan sa pagsusulong ng isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan para sa Bangsamoro at sa buong sambayan ng Pilipino. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Daisy Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyoman Daisy sa balitang yan. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin kay Tox Uday Sula. Sa Banisilan sa North Cotabato kay Emperor Solenderos Ismael, Mayong Buntag, Cotabato City, sabi niya, kumusta po MP? At kay Miss Bonco, good morning. At kay Bayang Makulsum Mintimbang Waya, kay Dato Tong Waya ng Purok Bayalabi sa Dato Balabaran, kay Dato Tin Calon, good morning sa Pantar, Banisilan. Pa-shoutout din ka si Kakakuanan naman na si Bay Lani Calon Sukran, kay Arman Kamid, good morning sa Tamuntaka 2, kay Amanda Lumpan, good morning po kay John Napiosa Jefferson, kay Cam Sally Gomander, good morning kay Dato Uno Oto Di Maukom,
Kay Elmer Bong Angeles, good morning. At kay Katba para sa Dantod Sapto, good morning press. Kay Main Masukat Akan sa Lower Bikutan at kay Dato Paika Benito. Nakikinig po kami dito sa Tabiran sa Dato din Sinswat. Good morning po sa inyo. Oras po natin mga kasama, ganap ng alas 5:27 na po ng umaga ang oras na yan. Atid po sa atin ni Atty. Sherif Abbas na tumatakbong MP sa 1st District ng Cotabato City, number 1 sa balota under sa United Bangsamoro Justice Party. Tayo po ay humigop muna ng masilman na strong coffee mga kasama. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas dakan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number 1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Tingnan mo, grabe, nakakatanggap ng maleta itong taong to. Ano mo nasabing nakatanggap siya? Dito, nabasa ko lang sa Facebook. Nakita mo ba mismo? May pruweba ba? O baka gawa-gawa lang? Maging mapanuri sa mga nababasa sa Facebook at iba pang social media. Bago maniwala, magtanong. Questionin ang impormasyon. Bago mag-share, mag-fact check. Huwag hayaang fake news ang magdikta sa inyong boto. Alamin ang totoo. Kilalanin ang kandidato. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Bangsamoro Federalist Party. Number 4 sa balota para sa Parlamento. BFP para sa Bangsamoro. 4 Bangsamoro. Political advertisement paid for by Bangsamoro Federalist Party. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. Puting sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Kada adlaw magsigi og trabaho. Paggatas na dayon diha. Dapat lig-unta. Alin, ang gatas nga para nimo. Saktong diet ug exercise. Sabang pampalikon sa lawa. Nakasabot kaya ang pack. Kaya na gyud kaayo. Gatas para nimo. Abot kaya na. Palit na og Anlin. Karon available sa Abot Kaya pa para sa kaligon sa Anlin nga nasa 12 pesos SRP ra. Barato na kaayo. Tatag ng Anlin, abot kaya na. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI. Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee.
Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo? Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320. At anong solusyon po ang natuklasan ninyo? May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap. Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. 1 plus 1. 2. 2 plus 2. 4. 4 plus 4. 8. 8 plus 8. 16. 5 plus 4. 9. 5 plus 5. 10. My name is Maria Alina Sabel F. Ayon. I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty. Para sa Smart Kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na! Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga, nakakarga na sa Unang Radyo, Unang Balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang Radyo, Unang Balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang Radyo, Unang Balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Oras ganap ng 5:34 na po ng umaga. Oras atid sa atin ni Anwar Young Fighter Alamada na tumatakbo sa 5th District ng Maguindanao del Sur number 1 sa balota na sa ilalim ng UBGP. Tatak RMN. Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang Radyo, Unang Balita. Tuloy sa pag-atid po ng mga balitang nakalap ng inyo pong Radyo Man ngayong araw po ng Webes. Ngayon po ay 6 sa buwan ng August 2026. Ikawalong araw sa pangangampanya para po dito sa First Burma Parliamentary Election samantalang 37 days to go. Bago po ang eleksyon mga kasama dito sa Bangsamoro Region. Good morning sa mga kandidato po natin na busy-busy sa kanila pong mga pangangampanya pagsuyo. Pagpunta sa mga bahay-bahay sa atin po mga kababayan sa mga botante. Good luck po sa inyo sa inyo pong pag-iikot sa inyo pong mga bayan, sa mga barangay dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin kay Ajmi Lumilid ng Pidsandawan sa Radyabuayan. Good morning sa mga taga Pidsandawan. Diyan din po sa area po ng Tukanalipaw, diyan sa Barangay Ganta. At diyan din po sa area po ng Barangay Tuka. Crossing Tuka, good morning. Kay Amer Outsira, good morning. Nakatutok po sa live stream si Elmerson Ariston Pidencio ng Tati Anas.
Barbecue. Salamat DX Moy. Good morning dyan sa harap ba ito? Ng aming himpilan dyan sa baba sa Tatiana's Barbecue. Good morning kay Elmerson Ariston Pedencio. Kay Win MC Dakudak. Good morning next morning. Nakikinig po kami kay Violet Ningas Kapantuhan. Kay LJ Landao. Good morning sa area po ng Sitio Olango sa Labungan area po ng DOS. Kay Erico Dacalio sa Baron. Good morning. At kay Ate Jane, Kuya Jun Amis sa Team Talipapa at kay Sarge Wanday, good morning. Dumako tayo sa iba pang detalye nating balita mga kasama. Ito malungkot na balita dahil dalawa pong bata ang nasawi na edad 4 at 5 anyos na mga daycare pupil matapos umano silang mahulog sa isang bukas na septic tank na napuno ng tubig ulan sa barangay Concepcion sa sakop ng Makilala sa North Cotabato. Kagad nang dinala sa ospital ang dalawang bata ngunit idineklarang dead on arrival ang dalawa ng mga doktor. Wala nang nagawa pa ang magulang ng mga nasawi kundi bigyan ng desenteng libing ang kanilang mga paslita. Kasunod ng insidente, muling nagpaalala ang mga otoridad sa publiko na tiyaking ligtas at may takip o bakod ang mga septic tank at iba pang mga panganib na mga hukay. Unang radyo, unang balita. Na-shoot sila sa septic tank. Malungkot na balita talaga ito. Nagkabanggaan na sa kaban ng National Highway Samlang sa North Cotabato ang tatlong mga sasakyan tulad ng isang Mitsubishi Mirage, isang tricycle at isang Aerox kung saan nagtamo ng matinding pinsala ang harapang bahagi ng sasakyan. Sa paunang investigasyon, pinaniwalang naganap ang insidente matapos umanong mag-U-turn ang tricycle habang binabagtas ang Mitsubishi Mirage ang naturang kalsada. Dahil dito nabagan ng kotse ang tricycle bago naman ito sumalpok sa kasalubong na Aerox. Ang mga driver ay kapwa na isugod sa isang pagamutan sa Mlang. Unang radyo, unang balita. Oras natin ganap ng alas 5:38 na po ng umaga. Oras atin sa atin ni Sultan Dato Teng Gombila, nominee for traditional wing number 5 sa balota under sa Bangsamoro Federalist Party. Nasa orange category ang Cotabato City. Ayon pa kay City PNP Director Police Colonel GB Bongkayaw, anya nakatutok naman ang buong pwersa ng pulisya dito sa paghahanda sa nalalapit na First Burma Parliamentary Election. Sa mga politika na o mga politikong nangangampanya, meron naman silang binibigay na security personnel para nang sa ganun matiyak ang kaligtasan ng mga tumatakbo dito sa tatlong distrito ng Cotabato City. Unang radyo, unang balita. Cotabato City, nasa orange category tayo. Orange category in the sense na may mainit-init na political rivalry, lalo na sa mga political parties, lalo na sa mga kandidato. Kaya na din tayo nakalagay sa orange category, hindi po red. Pero itong categorization natin ay para ito sa pangalagaan natin yung deployment ng security sector natin during sa election po, comes September 14, 2026. 7 day pa lang po ng pangangampanya pero until now, peaceful pa rin po. So, posible bang mababago yung orange na yun? Peaceful pa rin ang pangangampanya. So, pwede rin mababawi pero sa akin, gusto ko na okay lang din yun. Total, guide lang po yun, gabay lang po yun ng ating security sector para ma-analyze natin or ma-assist natin yung situation ng Cotabato City as far as campaign period is concerned. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita mga kasama, pinangunahan kahapon ni BAP President at Chairman MP Tumanda Antok
ang OTK nga seremony kasamang mahigit sa 1,000 opisyal ng barangay na mula sa 3 munisipyo. Itong munisipyo po ng GSKP at ng Dato Paglas at ng Paglat Municipality. Na kung saan nandoon ang kandalang pambato na si former GSKP Mayor Rapsanjani Pendaton Bimbo Ali. Naroon din po ang party president ng Maguindanao del Sur si MP Michael Mitimbang at siya po ay nagpasalamat sa pagdalo ng libo-libong residente ng tatlong bayan at kay dating former Congressman Toto Paglas na dumalo rin po kahapon. Ayon pa kay MP Tumanda Antok, mas lalong lumalakas ang BFP sa pagsanib na iba pang mga LGUs dito sa BFP. Unang radyo, unang balita. Na sa ating kalau kina betado mga nominator yaman na sa komposisyon na aming ka matukanon to niya sa mapya na masikan niya po ba in political party ang makabaster sa more than majority siya sa member na parliament sa Bumanya ang katabanan na September 14, 2026 sa niyang parliamentary election. Paano nito? Niya pasaport niya niya nomini adansan ka ni Governor Mang adansan Unang radyo, unang balita. Isa rin sa nagbigay ng payag kahapon o statement na si former Congressman Toto Paglas na kung saan ay isa sa mga nominee ng BAP ay kanyang kamag-anak. Unang radyo, unang balita. Ang nagasakupan ng munisipyo namin, tama sa tinga pagkakinagsan sa Siyata Nurumba, kau pamamanan ka, kanodang mo tulwagong, kadi mo nung makatitil kanina kamar, mangito mo nung sa pwede. Mangito mo nung kato sa kawagib dan, wa demokrasya. Meme sa ari ko si Bimbo, sakit presidente na Pindaton Clan, election, ngayon nagkontra, wata magari namin bunan to si Pong Pindaton, wata ni Bapa Dato Idon. Na mimiting kami sa pamilya, kanyari po supportan from municipal mayor, vice mayor, and councilor, na nakoma si Bimbo, tingin sa akin kakatong, na pagyo ko mo pumbuto sa bayo. Natin ko, okay, kakawagi bang kinan? Nakadoy ng attempt sa mayor siya, na dama kakatulo pa kinakwanin. Na niyata ba, niyata way kinagabi na eski, niya sa General Salipada kay Pindaton na. Unang radyo, unang balita. Oras natin mga kasama, ganap na ang alas 5:44 na panang umaga oras sa atin ni Atty. Lanang Ali Jr., number 19 nominee ng United Bangsamoro Justice Party, numero 13 sa balota. Sa iba pang balita, kahapon nagpapatuloy ang impeachment trial ni BP Sara na kung saan ito po ay isang pang-12 araw na. At kahapon nga ginisa ni Presiding Officer Chis Escudero, Senator Chis Escudero, ang witness ng prosekusyon na kung saan hindi magkatugma ang mga amount na kanila pong naisumite sa kanilang affidavit. Kumbaga na-short ng 10 milyon. Ayon na sa testigo, nagkaroon daw po ng typographical error. Ito rin yung dating mga nabanggit ng ibang mga testigo. Narito si Senator Chis Escudero, ang presiding judge ng impeachment trial ni BP Sara. Unang radyo, unang balita. From 59,787,000, ang tamang total is 69,837,000. Yes po, Your Honor. But the figure you mentioned earlier was what was written here. How did you know that it was wrong, a typo, and now you're giving us the correct figures? Kasi yung 10 million po, Your Honor, hindi na-add dun sa total amount. 10 million po ng payment, reward payment. Attorney Wamel, you read the notice of suspension earlier, and you gave what amount again? Can you kindly give him a copy? Counsel for Prosecutors? Uy, Anika, yun meantime.
Sa payment of rewards po, yung total is 59,787,000 pesos po. You're referring to page 1 of the December 13 notice of suspension that you prepared. Yes po, Your Honor. Can you total it again for me, please, sir? The payment of rewards po. I totaled it and your total is wrong. Kindly total the figures that you wrote there. Yes, sir. It was a typo error po. 69,787,000 pesos. Ang dami namang nagkamaling numero doon. From 59,787, ang tamang total is 69,837. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras kirap ng alas 5:46 na po ng umaga, oras hatid sa atin ni Doc Tumandaan Tok, tumatakbo sa 3rd District ng Cotabato City, number 1 sa balota, sa ilalim po ng Bangsamoro Federalist Party. Tatak RMN. Bumangon na at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! Hirap magkamali, milyon-milyon yung nakasaad doon, pero na-short ng 10 million pa at nalagdaan mo na sa yung apid-apit. Talagang mahirap talaga kapag ikay nasa witness stand. Ating balikan yung ating mga kasamang radyoman na kumala po ng balita, mga kasama. Si radyoman Datweb sa kanyang karagdagang detalye sa sanagwang Opland Baklas ng Comelec kahapon sa lungsod. Sa detalye si radyoman Datwebs abang DXMY. Tatak RMN. Pinagtatanggal ng Comelec Barma mga illegal election campaign na posters matapos ilunsad kahapon ang simultaneous Operation Baklas sa Cotabato City at Special Geographic Area kontra sa mga hindi designated areas na pagpapaskil ng mga tarpaulin ng mga kumakandidato sa BARM parliamentary election. Ayon kay Cotabato City Election Officer at SGA Election Supervisor, Attorney Muammar Guyo, may mga common areas na dapat doon lamang nakakabit ang mga campaign material, subalit may mga paglabag pa rin na inabutan kung saan nakadikit ang mga ito sa pader, poste na maigpit na ipinagbabawal ng komisyon. Sa tulong naman ng Task Force Baklas na binubuo ng CTPNP, Philippine Marines at the Philippine Coast Guard ng Maguindanao, naging matagumpay ang nasabing operasyon. Dagdag pa ni Attorney Guyo, lahat ng mga nakolektang campaign posters ay dadaan sa inventory ng Comelec ng mga political party na tumalima sa Comelec rules and regulation ng pangangampanya. Sa kabilang banda, pinasalamatan rin ng Comelec BARM ang ilang partido na kusang bumaklas ng kani-kanilang mga campaign na poster. Nananawagan ng City Election Officer ng lungsod sa mga kumakandidato na tumalima sa itinakdang guidelines upang hindi masasayang ang mga campaign material na gagamitin bago ang halalan sa September 14, 2026. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs, abang tatak Unang radyo, unang balita. Salamat Datweb sa balitang yan. Samantala, tulak droga, arestado naman sa Alamada. Sa detalye sa radyoman Dato Julie Mapalaw. Ronda Presinto. Timbog ng Alamada MPS ang isang lalaking tulak droga matapos positibo sa ikinasang drug bypass operation alas 10:36 ng gabi sa Purok 4, Barangay Kamansi, Alamada sa North Cotabato. Kinilala ang suspect na si Elias Roel, 40 anyos, may asawa at residente ng Barangay Montay, Libungan sa kaparehong lalabigan. Nasamsam mula sa kanya ang ilang sachet ng pinaginalang shabu, 1,000 pesong mark money at isang improvised glass tube tutor. Nasa kustodiya na ng Alamada PNP ang suspect at maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jul sa balitang yan. Samantala, 601st Brigade Philippine Army nagsagawa ng educational tour sa dalawang paralan sa bayan ng Dato din Sinsuat. Sa detalye si Radyoman Maestro Rahiban Sao. DXMY. Tatak RMN Report. Umabot ng 200 kabataan na naging benepisyaryo ng Unified Dream Builder Monthly Educational Tour matapos ang matagumpay na maisagawa ang ikapat na batch ng programa kahapon. Lumahok sa aktibidad ang 50 mga mag-aaral mula sa Camp Ibrahim Sema Elementary School at sa Tinungos Elementary School sa bayan ng Dato din Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Lain ng programang ito ay upang palawakin pa ang kaalaman ng mga kabataan tungkol sa kapayapaan, seguridad at responsabling pagkamamamayan, gayon din ang paglayo sa impluensya ng radicalism at mga lokal na armadong grupo. Sa educational tour, binisita ng mga kalahok ang Peace Museum at 6th Division Training School,
habang nagbigay ng orientation ang Bangsamoro Region ukol sa disaster preparedness at community resilient. Nakatanggap din ang mga mag-aaral ng school supplies at lumahok sa iba't ibang educational at recreational activities. Ayon kay Brigadier General El Cato, mahalagang magbigyan ng tamang gabay ang mga kabataan upang maging matagumpay at maging katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan. Samantala, hinikayat naman ni Major General Jose Vladimir Cagara ang patuloy na pagsasagawa ng mga youth engagement program bilang bahagi ng pagpapalakas ng peace building at community development sa Bangsamoro. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Bansa Tatak, Armen. Unang radyo, unang balita. Salamat Maestro sa balitang yan. Samantala, report naman ni Radyoman Daisy Napolcom, RD. Napolcom Region Farm nakilawak sa pulong koordinasyon ng Pamalang Bangsamoro. Sa detalye sa Radyoman Daisy Mangod. DXMY. Nakibahagi ang National Police Commission Regional Office BARM o Napolcom RO BARM sa pamumuno ni Regional Director Attorney Fad Candao sa isang coordination meeting na ipinatawag ng pamahalaang Bangsamoro sa pamamagitan ng Intergovernmental Relations Body o IGRB Secretariat at ng Bangsamoro Attorneys General's Office o BAGO. Dinaluhan din ang pulong ni Police Brigadier General Jemuel Siason, Deputy Regional Director for Administration ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region at miyembro ng Regional Selection Committee kasama ang mga kinatawan ng iba pang mga tanggapan at unit na kasangkot sa recruitment process. Tinalakay din sa pulong ang pagre-recruit ng 117 patrolmen at patrolwomen mula sa hanay ng mga kwalipikadong dating kasapi ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at Moro National Liberation Front o MNLF. Nagsilbing mahalagang pagkakataon ang pulong para sa pag-uugnayan ng mga tungkulin ng bawat kinauukulang tanggapan, pagtugon sa mga kaugnay na usapin at pagtiyak sa maayos at wastong pagpapatupad ng proseso ng recruitment. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Daisy Mangod, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. May tama ka sa loto. Ating silipin muna mga kasama resulta ng drone ng PCSO kahapon na di po umurong sa pagtulong. Alas 2:03 lumabas 8:06, alas 5 naman 5:62 and 9 p.m. 728, samantalang 4D alas 9 kagabi 2884, ang tumoy 884. Sa milyones na papremyo 645 na sa 15 million ng jackpot prize. Winning combination natin 02, 11, 29, 31, 28, 06. Grand Lotto naman 655 na sa 115 million ng jackpot prize. Winning combination natin 20, 40, 39, 41, 26 at 42. Congrats sa nakakuha ng tumpak na winning combination na yan. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin. Kay Pahid Sablurak Manimpal, kay John Benson Samson at kay Randy Santisas, kay Sir Dato Tenga Latip, kay Bay sa Adamastura Datumanong Latip na nakikinig ang kanyang misis sa Poblacion 1, kay Manisan Jezabel Sakaria Adam, good morning. Sa Baguados, good morning daw si Bapa Dawi Endo si Babo Ramla. Kay Ray Molina, good morning. Linog na po diri. Now lang, asa dapit na sa Jansan. Good morning kay John Ray Leonardo sa Barangay Itaw, South OP. Kay Munina Harun Mantawil. Kay Leng Dangangan Acosta sa Saudi Arabia. Kay Siti Jamila Ali. Kay Mambay Mems Balaw. Good morning po sa inyo. Balikan natin sa Radyoman Daisy update naman sa mga Marites. Balitang Showbiz. Pinuno ng tamis ni Jericho Rosales at Janine Gutierrez ang social media sa ilang ibinahaging larawan sa kanilang bakasyon sa Edinburgh. Pinoste ni Janine sa kanyang IG ang lamierda nila ni Jericho sa Scotland, partikular na ang pagbisita sa Edinburgh. Kasabay nito ang isa-isang deskripsyon ng aktres sa mga binisitang spot at sa mga larawang nakaposte. Sa gallery, ipinangalandakan ni Janine ang maromansa at punong-puno ng tamis na shot nila ni Jericho habang naka-background ang forest view ng lugar. May isang larawan rin ang masisipat kung saan nakiliti at nakatawa si Janine sa akto ng pagkagat ni Jericho sa kanyang pisngi. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangod, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita.
Susunod na si Radyoman SM Erwin Kabilbigan at Radyoman.web Sabang sa programang Straight to the Point. Ating naging kaagapay this morning si Radyoman Chief Tech Alvin Castillo at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael S1 Tatak Ariman. Unang radyo, unang balita.